Hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, Jonel Sunga, of course. So for today's vlog, another informative vlog na naman ang aking i-share sa inyo. And this time, it's all about paano nga ba tayo magbayad ng GSIS loan gamit ang online payment na GSIS Touch App at GCash. So ayan guys, quick story lang kasi kanina nagpunta ako dito sa HR namin kasi napapansin ko kasi guys, yung aking GSIS na calamity loan hindi nakakaltasan ng almost 2 months. Halimbawa, nag-loan kayo, may magme-message sa inyo sa inyong mobile number na ginamit sa pagre-register sa GSIS o sa GSIS Touch App. Ayan, so magme-message sa inyo kung meron kayong na-miss na payment. Ang expected ko kasi dito sa LGU is auto-deduct siya. Ayan nga, napansin ko, hindi pumapasok sa payslip ko yung deduction. So, yung ginawa ko is pumunta ako sa HR namin. Tinanong ko kung bakit hindi siya na-deduct. Kumbaga, dahil daw sa bultuhang dagsaang mga nagbabayad sa online payment, so hindi siguro naasikaso, nagka-problema yun. So, ngayon guys, ang advice sa akin is punta daw ako sa Bayad Center. Hassle pa yon. So, na-discover ako dito sa GSIS Touch App nga. Before we start guys, make sure na naka-download na kayo ng GSIS Touch App. Ganyan yung GSIS Touch App. Make sure na meron na kayong ganitong application dahil dito tayo magbabayad. Magla-login lang tayo dito sa ating GSIS Touch App and then punta kayo dito sa may loans. Yan. Meron akong one active loans which is yung emergency loan. Date granted is September 29, 2025. Ang kasi noon, 2 months prior dun sa niloan nyong emergency loan or calamity loan, dun pa lang mag-start yung payment. So by December, wala pa akong payment. Nakalagay dito is past due, which is 2 months. So every month kasi meron akong payment na 1,138.80. So for 2 months, hindi ko siya nabayaran. Yan, 2,277.60. So ang gagawin natin guys, instead na pumunta ako sa payment center, which is hassle yon. So why not, pwede naman dito sa GSIS Touch App tayo magbayad. So, pagka-click nyo nitong emergency loan, may makikita kayo dito sa bandang ibaba na Pay Now. So, click na lang natin tong Pay Now. Ayan, sabi dito, payment details as of January 27, 2026. Total balance ko is 2,277.60. So, pwede kayong mag-specify ng amount kung magkano or yung pay mo yung total. So, ako, gusto kong bayaran lahat kasi nga, past due na eh. So, kailangan ko lang bayaran to lahat. Click ko lang tong Pay Total Arrears and then click nyo tong I am paying this amount on top of my regular payment through payroll deduction or as direct payment to GSIS due to non-deduction of monthly amortization by my agency employer. Yun nga, isa yung reason kasi hindi nila na-deduct. So, ako na lang mismo yung magbabayad para ma-deduct na yung aking missed payment. So, ayan. Click natin tong continue to payment summary. Ayan. May iba-ibang payment na pwede nyong gamitin. Merong Land Bank, Union Bank, Maya, GCash, or Pay with Dragon Pay. So, sa akin kasi, pwede ako magbayad sa Land Bank or GCash. Pero, mas prefer ko yung GCash para mas madali. So, click lang natin itong GCash. Then, Pay with GCash. Meron siyang convenience fee na 8 pesos. Tapos, emergency loan is 2,277.60. So, total is 2,285.60. So, click natin itong GCash. Payment processing. So, open in GCash. Kung nakadirekta yung phone nyo na payment nyo, andito din yung GCash, click nyo tong open GCash. Pero if hindi naman, scan nyo tong QR code. Sa akin kasi, kapag in-open in GCash ko, didirekta na siya sa GCash. So, click lang tong open in GCash. Yun, i-redirect ka sa GCash and confirm payment. Pwede pala magbayad sa G-Credit at saka sa cash. Yung GCash amount or G-Credit, pwede pala sa GSIS yun. So, since meron naman tayong cash, so click ko lang tong GCash kasi ayaw kong gamitin tong G-Credit pag emergency lang to. So, click natin tong Pay, 2,285.60. Nabayaran na siya guys. O, i-download lang natin to para may proof tayo na nakabayad na tayo. And then, click nyo lang tong Proceed. Payment successful daw. Transaction number, date, January 27, and payment method is GCash. Ayan, may nag-message galing sa Maya. You paid 2,285.60 to GSIS with reference number using GCash account. Nag-reflect na sa aking GCash yung sa notification, online payment successful daw na 2,285 to GSIS. So ayan guys, ganun lang siya kadali pero hindi pa siya agad magre-reflect dun sa ating GSIS mobile app. So, antay lang tayo ng 24 to 48 hours bago siya mag-reflect dun sa ating GSIS Touch app yung ating payment na ginawa
using GCash through PayMaya. Ganun lang siya kadali. So, hassle pa kasi kung pupunta pa tayo sa bayad center para magbayad ng ating GSIS loan. No, pwede niyo i-gawin manually yung pagbabayad ng inyong loan if na-miss ng inyong HR yung payment dun sa ating emergency loan. So, hopefully guys, nakatulong tong vlog ko, and if nagustuhan nyo, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So, thank you very much guys for watching, and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.